Second week na ng January, nagbayad ka na ba ng Amilyar o Real Property Tax? Ano po ba yon? Taon-taon ba talaga yan na binabayaran? Kung may lupa o bahay ka, kailangan mong malaman to. This is Miss Natalie Concha of VS Concha Real. At ito po ang obligasyon ng property owner na madalas nakakalimutan hanggang lumaki na ang utang sa gobyerno. Ano po ba ang Real Property Tax? Ito ay taunang buwis na binabayaran ng may-ari ng lupa, may-ari ng bahay, may-ari ng kondo. Every year, binabayaran po yan. Hindi po yan one-time transaction. Para saan napupunta yung binabayad mo? Ang real property tax po ay napupunta sa kalsada, sa drainage, sa street lights, sa barangay services, yung peace and order, at education ng mga bata sa lugar mo. Hindi po yan nawawala. Bumabalik po yan sa ating community. Magkano po ba ang real property tax? Base po ito sa assessed value, hindi po sa market price. Yung 1% po sa province po yun napupunta. Ngayon, kung city po kayo, 2%. Plus, may special education fund. Kaya mahalaga po ito. Ganito po siya, no? Step 1, kumuha po kayo ng tax declaration. So, pupunta po kayo sa assessor's office. Doon nyo po malalaman magkano ang assessed value, yung exact computation. Tapos, pangalawa po, pupunta po kayong treasurer's office. Kasi doon po kayo magbabayad ng inyong basic real property tax at special education fund. Ito naman po ang good news. May discount din po kasi yan. Kadalasan may discount kung nagbabayad ka ng buwan ng December o kaya po hanggang kalahatian po ng January. Meron yan. May oras pa. Sulitin mo. Ngayon po ay malapit na ang January 15. Ito po ang real talk. Huwag nyo pong antayin na next year na lang kayo magbabayad. Kasi may penalty po at interest. Pwedeng magpatong-patong po yan. Baka magulat po kayo, malaki na po pala ang utang nyo sa gobyerno. Kung may property po kayo, make sure na kayo po ay pumunta sa inyong treasurer's office, sa inyong city hall o munisipyo at kayo po ay magbayad ng real property tax o Amilyar.